morning Friday! It's Kuya Bong again! Kumusta po kayo mga ka-technic? So, ngayon ay ikakabit na natin yung makina ng Kia Carnival. Later, papakita namin sa inyo yung videos kung paano ikabit yung ibang pang mga pyesa niya tulad ng transmission, cylinder head, timing belt. Bubuuin na namin sa baba, then buo siyang ikakabit dun sa Kia Carnival. So mga ka-technic, let's watch our videos. Eto, minsan hindi kinakailangan lagyan ng mga silicone tulad nito. Ayan o, ang kapal ng silicone. Ayan. Kasi minsan nagiging dahilan yan para bumara sa mga butas na yan, oh. So hindi kailangan lagyan. Since mga orig naman yung mga oil seal na ilalagay natin, hindi tayo maglalagay ng mga sealant dyan. Pwede maglagay yung sobrang nipis lang, pero tayo hindi natin ilalagay. Yun, after na nilagay natin yung mga piston ring, fitting na natin yung mga connecting rod bearing. Kasunod naman ilalagay yung cylinder head, torque yung mga head bolt, then camshaft cap, saka yung mga rocker arms. So yun yung pagkakasunod-sunod ng paglalagay niyan. Yan, meron siyang mga number naman na pwede mong maging guide tulad niyan. Intake 1, siyempre wala nang 1, ang kasunod 2. Intake 3, intake 4. Siyempre wala naman number 6, normal, ito na yung 5. Ganun din sa exhaust 1, ayun, exhaust 2. Ang kasunod niyan, exhaust 3, exhaust 4. May mga guide naman yan. Maliban na lang kung nagpalit kayo ng mga ganito or naputulan na siya ng mga rocker arm at rocker arm cap, yun, maglalagay kayo ng sarili nyong number. Pero ito, as in wala pa naman, so may mga guide siya, hindi ka para malito. Basta ang gagawin nyo lang kapag kayo magbubukas ng makina, lahat ng tornilyo pagsasama-samahin nyo sa iisang lagayan. Lahat ng kinalas nyo pagsasama-samahin nyo doon. Mas madali siyang ibalik kung sama-sama yung mga tornilyo. Meron doong diskarte kung paano siya ibalik. Una, lahat ng magkakasize, then halimbawa mag-assemble ka na, lahat ng magkakasize pagsama-samahin mo. Halimbawa yung mga G's na 1 inch magkakasama, 12 na 1 inch magkakasama, 14, basta lahat sila sama-sama. Then habang bumubuo ka na ng makina, makikita mo doon kung alin yung mga tornilyong kailangan para doon. So pagka nakita mong 10 pieces na G's, so titingnan mo doon sa inilagay mo, ito yon, 10 pieces na G's. Di ba? Ganon. Kahit sobrang dami niyan, hindi ka malilito. Ganun lang. Ngayon, kung tatanungin nyo naman ako, kasi ang course ko medical course . Ngayon, kung tatanungin nyo ako, ano ba ang mahirap? Doktor ng tao o doktor ng sasakyan? Para sa akin, mas mahirap ang doktor ng sasakyan. Kasi dito, wala kang matatanong kung anong sira niya, di ba? Ay sa doktor, pag nagpunta ka sa doktor, anong masakit sa'yo? Masakit po ulo ko. Eto gamot mo kasi masakit ang ulo mo. Sasabihin mo kung ano. Eto, sasabihin mo, tatanong mo yung makina, sasagot ba yan? Hindi. Ikaw mismo, aalamin mo, idadiagnose mo sa mekaniko kung anong problema nung sasakyan o anong problema nung makina. Mas mahirap ang mekaniko kaysa sa doktor.
Kayo, ano masasabi nyo? Mas mahirap ba ang mekaniko o mas mahirap ang doktor? So yun, ikakabit ko na yung mga rocker arm. Pero ito, ang gamit nito ay automatic valve lifter. So, hindi siya na-tune up. Ang gagawin mo dito, lahat ng mga valve lifter ay i-check muna kasi baka merong stock. So, kailangan gumalaw to ng sagad. Yan, kailangan gumalaw siya na ganun. Baka kasi makaligtaan. Minsan, pag yan ay umistock, pag ikot ng makina, possible baliin niya yung rocker arm or sirain niya yung engine valve. So bago kayo mag-install nito, make sure na ito ay gumagalaw na ganyan. Yan, malambot gumalaw. Pag start kasi niyan, yung langis na yung magko-control sa kanya kung anong clearance ang ibibigay niyan dun sa engine valve, between engine valve and rocker arm. Yan. Huwag pong kalilimutan to ah. Huwag kalilimutan. Kailangan laging malambot na ganyan. Ganito lang kasimple maglagay ng timing belt. Pero ang magkakabit nito ay yung anak ko. Panoorin niyo kung paano niya ikabit yung timing belt. Magkakabit ng timing belt, meron niyang mga marker. Tulad nito sa camshaft, pagtatapatin mo yung dalawa niya. Tapos dito sa fuel pressure pump, ayun, and then ayun. Ayan. Then sa crankshaft, meron din siya sa ilalim. Ayun. Meron ding dot doon. So, pagtatapat-tapatin nyo lang yan. Then, eto, luluwagan mo sa pinakamaluwag. Then, pag naikabit na yung timing belt at nakatapat na sa mga marker, dadali mo naman siya sa ano, kung saan ihigpitan mo yung belt papunta dito pag ganyan. Yan. Pag ganun. Ibig sabihin ihigpit siya. So ayun. Ang magkakabit nito ay yung anak ko. Tingnan mo kung gaano kasimple. Kayang-kaya niya to. What? Ako taga-adjust, taga-hawak dito. Hop. Tapos yan. Tingnan mo to. Kung nakatapat to dito. Doon. Hindi kasya. Kasi yan. Tignan mo kung nakatapat yun. Hindi. Oo. Sabi mo madali. Hindi eh. Ayaw. Oh, yun na. Di ba naikabit niya? Madali lang, no? Ito, ipapakita ko lang sa inyo yung pick up na kinuha namin sa Dilasag, Aurora. Kung alam niyo yung Baler, Aurora, banda-banda pa dun. So, nasa 80 kilometers or 100 kilometers pa from Baler to Dilasag. Dun yan galing. So, ni-restore natin to. Dati siyang kulay blue.
Yan, ginawa nating gunmetal gray. Pinalitan natin ng rear bumper. Lahat ng mga bulok ng bed ay ni-repair natin. Mga door handle. Pinalitan na rin natin ng rain visor. Mayroon siyang free na glass cleaning. Kasi since nagpalit tayo ng kulay, ayan. Then yung mga lens ng headlight, dating headlight assembly yung ginamit natin, pero pinalitan natin siya ng lens. Kasi yung dating headlight niya hindi na kaya ng buffing. So masyado ng madilaw or ma-orange na. And then yung kanyang front grille, dating pure black to. Bumili tayo ng bago, pinalitan natin. Ito nga pala yung Hilux Vigo. So, front bumper, pinalitan din natin. At yung loob, pinaano natin yan. Pinadetail. So, ayan. Medyo madilim lang dito. Maluwanag siguro konti. Ayan. Pina-interior detail na rin natin. Ceiling, mga upuan, binaba. Carpet, binaba, mga sidings, nilinis natin lahat. Tapos ito, nirepaint natin. Kalimitan kasi sa mga ganitong model, nagfe-fade na yung kulay dito. So, pinapinturahan na rin natin yan. So, ready to deliver na siya to Baler, Aurora. To Dilasag, Aurora. So, siguro mamaya madaling araw bibiyahin na to papunta doon. Ang iintayin ko na lang is yung kanyang bagong gulong. Papalitan din natin ng gulong. Para pagdating doon, wala nang gagawin ang ating kaibigan na customer, hindi gagamitin yung kanyang sasakyan. Namimiss na niya si Hilux Vigo. Hi guys! Hello! Magandang hapon. Magandang hapon. It's time to go out again. Natapos na natin yung ating mga ginawa kanina, kaya bukas ulit. At tinan mo yung mga alaga namin, no, pag kami mag-out na. Nauna pa sila, alam nila kung ano yung gagawin na. Alam nila mag-out na rin, kaya sila sumasama sa mga video kung saan kami pupunta para magpaalam. At bukas, magkita-kita tayo muli, mga ka-teknik. Salamat ulit sa maghapon na Diyos ang trabaho. Salamat kay Lord. Lagi may pagpapalaman daw. Wala, kailangan natin magpasalamat. At salamat sa mga patuloy na nanonood, sumusuporta, nagla-like, nag-share sa mga videos namin. And yun lang. At muli, mga ka-teknik, hanggang bukas. Don't forget to Subscribe, like, and share. Bye! Bye-bye!